Nanunuksong mga mata ni Carla ang namulatan ni Bella nang gumising siya ng umagang iyon. Nakahalikip-lip ito habang nakatingin sa kanya na nakangisi. Nasa likuran nito si Don na nakangiti rin sa kanila. What? Aniya sa mga ito, naguguluhan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tiyahin na noon ay gising na pala at nakangiti rin nakatingin sa kanya. What? Ulit niya. Bati na kayo ni James? Anang ng pinsan sa malokong boses. Close na kayo? Saka lang niya naramdaman ang mabigat na bagay na nakapatong sa baywang niya at ang mainit na hangin na pumapaypay sa kanyang batok. Nang nilingon niya iyon, ay nabigla siya dahil ang gwapong mukha ni James ang nabugaran niya. Nakapikit ito at tulog. At hindi lang kayo close, sobrang close pa. Si Carl ulit. Naalarma siya. Kagad niyang tinanggal ang kamay ni James na nakayakap sa kanya. Pero umungol ito at hinapit pang lalo ang baywang niya. Pinalo niya ang kamay ng lalaki. James! Huy, gising! Umungol ulit ito at saka nagmulat ng isang mata. Pero hindi pa rin siya pinapakawalan. Hoy, ano ka ba? Gumising ka nga dyan. Protesta niya. Pilit siyang kumakawala sa yakap nito. Napapahiya na siya sa mga kaanak na nakatingin sa kanila. Good morning. Bati nito sa kanya. Saka siya nginitian ng matamis. Hindi pa siguro nito alintana ang paligid. Ano ka ba? Pakawalan mo nga ako. Aniya. Hoy James, enjoy ka sa pwesto mo. Singit ni Carl sa kanila. James, iho. Bati naman sa kanila ni Auntie Bibiana. Kakamot-kamot ang ulong bumangon ito. Saka siya inilalayan na. Good morning ho, tita. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Okay na ako, iho. Nakangiting sagot nito. Ikaw naman ang kumusta, pare? Nakayakap ka sa pinsan ko eh. Magtapat ka nga. Kayo na ba nitong si Isabella? Si Carl uli ang sumingit. Napapahiyang ngumiti ang kaibigan. Nanliligaw pa lang, pare. Tumawa ito ng malakas. Nanliligaw pa lang? Aba, ay swerte mo manliligaw. Katabi mo na agad ang nililigawan mo sa pagtulog. At saka Bella, dali mo naman bumigay. Padabog na tumayo siya. Tigilan mo nga kami, Carla. Ikaw ang kumusta? Bakit ka biglang nawala Biglang sumeryoso ang pinsan niya. Saka sumulyap kay Donna na kunwari ay nag-aayos ng mga bulaklak sa base. Nagtago lang naman. Nag-iisip-isip lang. Tungkol saan? Bakit wala kang malang pasabi para hindi kami mag-alala rito? Kita mo tuloy nangyari kay Ate Vivian. Sita niya. Bella, hayaan mo na si Carla. Ang mahalaga, ligtas siya at nandito na. Si Auntie Vivian ang nagsalita. Pero Auntie, protesta niya. Okay na ako, iha. Alam mo naman ang sakit ko. Kailangan ko pa na ilang session ng therapist ko. But I will come to terms, don't worry. No, Bella's right, Mama. I should have called I'm sorry. Anito. It's okay, son. It's okay. Sagot ng ina rito. Nang sandaling iyon, ay napasulyap siya kay James na may kung anong matinding expression habang nakatingin sa mag-ina. Was that envy? Pain? Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ngumiti siya rito. Ngumisi ito, saka hindi masantiyan. Ngumuso ito, na ibig sabihin, gutom na ako. Lumuwang pang lalo ang pagkakangiti ni Rito. Then she remembered what Carl said before. Na artista rin daw ito, na lagi umaarte lang ito to save his ego.
Was he acting like he was really hungry because he wanted to save his face? At dismuladong takpan ang nakita niyang ekspresyon nito kanina lamang. Since nandito ang lahat ng tao importante sa akin, meron sana akong i-announce. Dinig niyang sabi ni Carla. Nakita niya itong lumapit kay Don at hinawakan ng kamay ng huli. Napataas ang dalawang kilay niya based sa mga pangyayari at sa ilang hints ni James. Parang nahihinuhan na niya ang sitwasyon. Kayo na? Tanong niya. Tumawa si Carla. Nope, not just that cousin. Magpapakasal na kami. At mami, magiging lola ka na. Anito sa masayang-masayang boses. Nakaakbay na ito kay Don na noon ay namumula. Hindi nga pare, paniniguro ni James. Yup, Don has finally accepted my proposal. Kaya mami, magpagaling na kayo ha, para makapagplano tayo ng mga detalye sa kasal ko. Oh, I'm happy for you son, sabi ng auntie niya. Saka bumaling ito kay Don. Welcome to the family, Don. Thank you po, mama. Nahihiyang tugon nito. Perhaps, love has changed, Don. Parang overnight kasi ang pagbabago nito. From the lonely woman na nakikita niya na nagdaang araw, ay isang masaya at peaceful na Don ang kaharap niya ngayon. You should call her mommy now kasi na. Singit niya. Napatingin sa kanya ang babae. Hindi ito makapagsalita. Pero marami siya nakikitang mensahe sa mga mata nito. One of them was happiness. Because she also accepted her to the family. Siya na ang lumapit dito at yumakap. Pagbayarin mo ang pinsan ko sa lahat ng nagawa niya sa'yo, sa lahat ng sakit na ibinigay sa'yo. Aniya. Aba, aba, aba. Protesta ka agad ni Carla. May kakampi ka na agad, mahal ah. Anito kay Donna. Salamat, Bella ha, sabi ng babae sa kanya. Congratulations sa inyong dalawa. Si James naman ang nagsalita na lumapit na pala sa dalawang babae. Niyakap din ito si Don, saka tinapik sa balikat si Carla. Salamat pare. Nakakaingit sila, hindi ba Bella? Baling sa kanya ni James. Sagutin mo na rin kasi ako para double wedding ang gawin natin. Nakangising dugtong nito. Hindi niya alam kung tama ang nakikita niya. Pero parang bakit nagsusumamo rin ang mga mata nitong nakatingin na ngayon ng diretso sa kanya. Ngumiti siya. Ano ka? Pag-aralan mo muna kung paano manligaw, no? Ingos niya sa lalaki. Lumipas ang ilang araw. Siguro ay talagang pinag-aaralan nga ng binata kung paano manligaw at sagrado ang pagwardya nito sa kanya. Darating ito sa umaga para sunduin si Bella kahit na may sarili naman siyang sasakyan. Lagi rin itong may bigay na 3 rosa sa kanya araw-araw tuwing umaga. Inihahatid din siya nito tuwing gabi, bagamat hindi kasing limit ng pagsundo nito sa kanya sa umaga. Dahil na rin sa trabaho na madalas na nakikipagkita sa kliyente. Kapag napapayag naman siya nito, nagdi-dinner sila. Tuwing weekends, lagi itong nasa bahay nila para lang mapagkwentuhan sa kanya. Araw-araw din itong tumatawag o nagte-text ng sweet nothings. Inaalala nito kung kumain na siya o hindi pa. Huwag daw siyang magpakapagod. Pero ibang itsura nito ng umaga na iyon nang sinundo siya. He did his usual, but she could definitely tell there was something wrong that day. Was that because she went with Lucas to a dinner last night? Pero pumayag lang naman siya na mapagkita sa presidente ng SGB para tapatin ito
na wala na talaga itong maaasahan sa kanya. May problema ba, James? Tanong niya sa lalaki. Nabibingi sila sa katahimikan sa loob ng kotse at malapit na sila sa opisina. Pero hindi pa rin ito nagkikwento. Umiling ito at tumahimik ulit. Tiningnan niya ang mga bulaklak na nasa kahon. Nagseselos ba ito kay Lucas? Nag-decide siya na ites ito. Um, si Lucas tsaka ako, nag-dinner kami last night. Aniya, ano nangyari? We're good. Sagot niya. Good what? Anito, sinagot mo na ba siya? Hindi siya umimig. Lihim siyang napangiti. Hindi ba talaga nito nakikita? Paano kaya niya magawang makipagmabutihan kay Lucas kung gwardyado siyang mabuti na lalaking ito? At bakit hindi nito makita na hinahayaan niya si James sa ganun kung hindi ito mahalaga sa kanya? Mga lalaki nga naman. Nakarating na sila sa opisina. Ipinarada na nito ang sasakyan sa basement ng building niya. Naghahanda na siya para lumabas na magsalita ito. You know what? I think you are better off with Lucas, San Gabriela. Huwag mo na lang akong pagtyagaan. May bibigyan ni Lucas ang lahat ng gusto mo. Ha? James? Nabigla siya sa tinuwar nito. I cannot give you what you deserve. Hindi ako yung taong, hindi ako yung lalaki para sa'yo. Karapat dapat sa'yo. Hindi mo ako deserve. Anito. Kumunot ang noo ng dalaga. Ano ba yung pinagsasabi mo, James? Nag-dinner lang kami ni Lucas. I'm sorry. Bumaling ito sa kanya, nakangiti. Maybe I just woke up on the wrong side of the bed. Ha? What is wrong, James? Mahina itong tumawa. Wala. Gusto niyang isipin na si Lucas lang at pagselos ang dahilan kung bakit nagkakagano ang lalaki. Pero iba yung nararamdaman niya. Siguro dahil na rin sa higit niyang nakilala ang kababata. Mas alam na niya ang ugali nito. Hindi naman ito gaanong kalalim. He just didn't want anyone suffer his own sufferings. Tinatakpan nito iyon sa pamamagitan ng pagtataboy sa kanya. Bella, tawag nito. Pwede ba kitang mayakap? Siya na mismo ang kumilos. Hinila niya ito para yakapin. She felt his strong arms envelop her. Pagkatapos ay humigpit ang yakap na iyon. Pakiramdam niya ay desperado ang lalaki. There was that anguish na ayaw nitong sabihin sa kanya ang dahilan. Naramdaman niya ang labi nito na pumaling sa pisngi niya hanggang sa maabot nito ang mga labi niya. Then he kissed her and she allowed him. But there was urgency in that kiss, a deep loneliness. Pinalalalim pa nito ang halik. Naglalaro na ang dila nito. Sinagot niya ang halik nito, pero kaagad siya nitong binitawan. Pumasok ka na, Bella. Anito, hindi muna ako makakapasok ngayon. Okay ka lang ba, James? Nag-aalangan siyang iwan ito. Gusto niya itong damayan kung ano man iyong dinaramdam nito. Pero pinagtatabuyan na siya. Tumango ito. Iwan mo muna ako, Bella. Pero James, hindi ko kayang umalis na ganyan ka. Giit niya. Please, Isabella. Just let me be. Anito.
Wala siya nagawa kundi umibis ng kotse. Pagkababa niya ay kaagad nitong pinaandar ang sasakyan at humahagibis na umalis sa lugar na iyon. Matagal na nakatitig si Isabella sa kanyang cellphone. Nasa screen ng phone ang pangalan ni James, pero nagdadalawang isip siya kung pipindutin ang call button. Seryoso ba ang binata sa sinabi nito? He was letting her go. Bakit? Dahil ba ayaw nito sa kanya? But she was sure he was different from her father. Pakaramdam niya ay kinurot ang pinong-pino ang puso niya nang sinabi nito iyon. He said she would be better off with Lucas. Bakit nito sinabi iyon? Hindi naman ito nagseselos at sigurado siya roon. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Pero bakit hindi nito inaalaw na i-share yung sakit na pinagdadaan nito sa kanya? Isabella, iha, napatingin siya sa gawin ng pinto. Bukas iyon. Nakatayo roon sina Tita Monica at Tito Brian na nakatingin sa kanya. Tita, dito, bati niya. Tumayo siya para salubungin ang mga ito. Kaagad niyang napansin ang pamumulan ng mga mata ni Tita Monica. Instinctively, alam na niyang dahil kay James ang distress na nakikita niya sa mga mata nito. Samantala, James' point of view. Nakatingin si James sa cellphone niya bago tumingin ng diretso sa gate ng bahay ni Bella. Maghapon siyang tinatawagan ng kanyang ina pero nakapatay ang cellphone niya. He was contemplating on calling her. Para siyang timang. Kaninang umaga, halos itinulak na niya si Bella kay Lucas. Kahit na parang sinuntok ang dibdib niya nang sinabi iyon. Pero ito siya ngayon, hindi naman niya kayang gawin na pakawalan ng babae. Pero papaano niya ito haharapin? When he was a failure for a son, wouldn't he be a failure as a man for Bella? Nakita niya nang bumukas ang gate at may papalabas na kotse. Si Carl siguro iyon, papunta sa bahay ni Don. Pero nasa kaligitnaan pala ang kotse palabas ng driveway nang bigla ito magpreno. Lumabas mula roon si Bella, nakatingin sa kanya. Para siyang napako sa pagkakatayo. Umiiyak ang babae habang papalapit ito sa kanya. Siya ba ang dahilan kung bakit ito umiiyak? Gusto niya magalit sa sarili. Wala na ba siya magawa para pasiyahin ang mga taong mahalaga sa kanya? Patuloy bang i-disappoint niya ang mga ito? Nakita niya na malapit na ito sa kanya. Pero hindi niya iniiwas ang sarili. Naramdaman niya ang palad ni Bella sa pisngi niya at bumaling ang mukha niya. Namanhid ang kanyang pisngi sa lakas ng sampal nito. Pero ang ginawa nito pagkatapos niyon ay nasorpresa siya. Hinawakan siya sa magkabilang pisngi at hinalikan siya. Pakaramdam niya ay nabuhay ang namamanhid niyang katawan dahil sa halik na iyon. Hinalikan din niya ito. Hinapit niya ang katawan nito papalapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay naramdaman niyang yumayakap din sa kanya. Sa mga halik nito ay naramdaman niya ang halaga niya. Huwag na huwag mo ulit gagawin yun ha, sabi nito nang matapos ang halik. Don't ever shut me out again, James Lawrence. Bella, I have been trying to call you all day. Nasaan ka? Saan ka nagpunta? Bakit ka ba ganyan? Ang mga magulang mo nagpunta na sa opisina ko kanina. They were looking for you. Bakit mo iniisip na hindi ka mahalaga sa ibang tao ha? Bakit mo ba pinagtatabuyan kami sa buhay mo ha? Sige,
Hindi sila yung tunay mong mga magulang. Ano naman ngayon? So, alam mo na rin pala. Iyon ba ang dahilan kung bakit hinalikan mo ako? Sinuntok siya nito sa dibdib. Ang gago mo, James. Pwede ba yung fried chicken mo, kainin mo? Alam mo ba kung gaano ang pag-alala ko sa'yo? Dahil hindi kita makontak. Ayaw ko lang naman. Ayaw mong makita kita sa katahinaan mo, ha? Ganun ba? Bakit? Bakit? Bakit hindi mo mabitawan yung ego mo, ha? Hindi ganun. Ayaw ko lang makita nyo na naghihirap, ah. Paliwanag niya. Galit ako sa sarili ko dahil nagre-rebelde ako sa taong hindi ko naman pala talaga tunay na ama. Para akong gago. Wala akong utang na loob sa taong inari akong anak. Aniya. Gago ka talaga. At ang inaakto mo ngayon, kakaguhan din. James, alam namin na ginawa mo lahat ng kagaguhan mo. Pero, pinapatawad ka na ng iyong ama dahil mahal ka niya. Alam mo yan. Kaya ang dapat mong gawin, pumunta ka doon at mag-sorry ka sa kanya. Hindi yung ganito na nagbumukmo ka dito. Tumango siya. Gagawin ko. Umiling si Bella at masuyong hinawakan ang kanyang mukha. Hindi. Bago mo gawin yan, patawarin mo muna ang sarili mo. Tanggapin mo ang sarili mo kung sino ka. Hindi ka man nila kadugo. Anak ka pa rin nila. Gumagawa ka ng masama. Pero sarili mo din na pinaparusahan mo. Kapag alam mong may nadidisappoint ka ibang tao. James, patawarin mo muna ang sarili mo bago mo sila kausapin. I know. I know, Bella. Niyakap siya nitong muli. James, kilala mo ang sarili mo. Kilala mo ang sarili mo sa likod ng pangalang James Lawrence Legaspi. Ikaw si James, not less of a man, and not someone who has to be on the level of Lucas San Gabriel. Ikaw si James, at mahal kita kahit ang gago-gago mo. Ang dami-dami mong insecurity sa katawan na hindi mo napansin kung paano kita tinitingnan. Mamanhid-manhid ka tapos itutulak mo pa ako sa iba. Sumbat nito. I'm sorry, sweetheart. He felt like a man coming out of the storm nang marinig ang sinabi ng babae. Pakiramdam niya, kalmado na uli ang paligid at tahimik. Bella made him feel the sense of tranquility. Nang gabing iyon, nakuha rin niyang tanggapin sa sarili kung sino talaga siya. Tiningnan niya ang mukha nito at ngumiti. Ang ganda mo talaga, aniya. Nakaramdam siya ng suntok nito sa tagiliran niya. Napaigtad siya dahil medyo masakit ang suntok nito. Namamanhid pa ang pisngi niya sa sampal nito. Violente ka palang maglambing, sweetheart. Pwedeng ako na lang maglambing. May sweet pa. Aniya, sa kaniyakap ito ng mas mahigpit. Nakakainis ka. Bakit ako ang kailangan unang magsabi ng I love you? Samantalang ikaw nang liligaw. I love you, Bella. I love you. Kaagad niya yung sagot. Nang hilingin ko sa'yo na hayaan mo mapaglapit sa'yo. Alam kong alam mo na yun. Pero sige, sasabihin ko sa'yo araw-araw. Oras-oras kung gaano kita kamahal. Huwag na huwag mo ko itatabi uli, ha? Paalala nito. Umiling siya. Never again. Salamat, my sweetheart. Bulong niya. Kumawala ang dalaga sa yakap niya. Nakangiti sa kanya ng matamis. O siya, pumunta ka na sa mga magulang mo. Talaga nag-aalala sila sa'yo.
Tumango siya, saka yumuko upang pagkalooban ito ng isang mabining halik. I'll see you tomorrow, aniya. Kinabukasan, magkahawak kamay na tinawid ni Bella at James ang kalsada pagkagaling sa bahay ng daddy niya. Nanggaling sila roon para makipag-ayos sa kanyang ama para ipaalam na rin dito ang kanilang pagpapakasala. Okay ka lang ba, sweetheart? Tanong ng nobyo. Bakas ang pag-alala sa mukha nito. Nginitian niya ito. Of course, kasama kita eh. Napatawa ito. Natututo ka na ha? Sige ba? Anito. Matuto ka pa sa mga kaswitnesan ko. Tumawa rin siya. Ewan ko, baliw ka talaga. Aniya. Niyakap siya nitong bigla. Saka isinubsob ang mukha sa liig niya. Oo, nababaliw ako sa'yo. Kaagad niyang pinigilan ang mapairit dahil sa kiliting hatid ng stables nito sa balat niya. Mag-ahit ka nga, James Flores. Hindi ka na nahiya sa ibang tao eh. Bakit? Wala naman tao rito ngayon ah. Anito na lalo ikinikiskis ang baba sa leeg niya. Nakikiliti ka ba? James! Protesta niya at natatakbo siya palayo rito. Tinungo niya ang kotse, saka pumasok sa loob. Sumunod ito. Oh, pumasok ka rito. Nasukol kita eh. Pilyong-pilyo ang pagkakangisi nito, saka siya hinila para halikan. Nang matapos ang halik na iyon, ay saka masuyo nitong nginitian. Nakakatuwa ang daddy mo no? Talagang sinisiguro kong mahal kita. Hindi lang niya alam. Natakot ko lang kapag nawala ka sa buhay ko. Natawa siya. O ano, paano tayong pupunta sa main office? Naalala niyang tanong. Pagkaraan ng 6 na buwan na hinawakan nito ang undercom na pinalad na ma-improve ang financial standing dahil sa magnobyo at hindi na mauwi sa pagsara, ay hiniling dito ng mga magulang nito na lumipat na ng main office para maisali ng ama nito ang pamamahala sa BGC. 1 buwan pa lang ang nobyo roon at totoong naging busy ito na halos dumating sa puntong bihira na sila magkita dahil natutunan naman ang oras niya sa undercom at sa nalalapit niya exhibit. Malaki na rin ang tiyan ni Donna at excited na excited si Carla sa paglabas ng bata. Iyon ang mga dahilan kung kaya nag-propose ito sa kanya ng kasala. Hindi raw nito kaya na hindi siya makita ng ganun katagal at naiinggit daw ito sa kaibigan. Gusto na rin daw nito magkaroon ng Little Bella at Little James. Ayun, para akong bumalik sa college. Ang dami dapat pag-aralan. Anito, pagkatapos ay muling ngumisi. Marami doong mga gandang chicks ah. Dugtong pa nito. Umingo siya. Kita mo to? May pagpangako-pangako pa na ako lang daw ang babae sa buhay niya tapos tumawa ito. Tapos ano? Ewan ko sa'yo. Naiinis na asik niya. Napangisi ang lalaki. Saka ini-start ang sasakyan na. Maya-maya pa ay nasa daan sila. Pero kibo ang dili ito ng dalaga. Medyo naiinis siya pero alam naman niyang pinagsaselos lang siya nito. Sweetheart, baka mapansin laway mo diyan kung hindi mo ako kausapin. Iningusan niya ito. Saan na tayo pupunta ngayon? Tumawa ito, saka may tinuro. Doon. Building ng Legazpi Group ang nakita niya. Nang ipinarada ni James sa sasakyan, ay nakita niya ang banner na nakakabit sa foyer ng building. It said in bold letters, I love you, Isabella Valencia. Thanks for agreeing to marry me. James, namumulang bulalas niya. Nagustuhan mo ba?
Nakangiting sabi nito. Hindi nakaimik si Bella. Umibis ang nobyo at tinungo ang lugar niya. Inalalayan siya nito para makalabas ng kotse, saka siya niyakap. Ngayon naman sweetheart, ipapakilala kita sa mga tao dyan sa loob para makilala nila kung sino ang papakasalan ko. James, hindi na kailangan. Aniya. Anong hindi kailangan? Kontra nito. Para makita mo na sa mga mata ko, ikaw lang ang pinakamaganda at pinakamamahal ko. Ikaw kasi, nagselos-selos ka ba dyan kanina? Alam ko naman yun na joke-joke lang yung kanina. Naiilang na sabi niya. Tumawa ito sa kahinila na siya patungo sa loob ng gusali. Ipinakilala siya nito sa bawat taong makakasalubong nila. She was overwhelmed by the attention the people in the building gave her at nahihiya rin siya. Pero kitang-kita niyang proud si James habang ipinapakilala siya sa mga ito. Alam niya, marami pa silang susuungin sa kanilang relasyon. Marami pa silang adjustment sa isa't isa na kailangang gawin, lalo na't sa pagpapakasal nila. But her daddy said something to them kaninang kausap nila ito. They had that thing her parents never had. The main reason why her parents never made it to the very end. He said, seeing them now, he knew they would always have it. At iyon ay dahil sa pagmamahal. Pagkalipas ng 2 buwan, ikinasal si James at Bella sa isang napakagandang resort sa Tagaytay. Pagkatapos ng kasal, tumungo sila sa Canada para doon mag-honeymoon. Nagbiro pa nga si James sa kanya na ang gusto nito ay 10 anak. Tumawa lang si Bella sa sinabi ng asawa at sinabi niya sa asawa na kahit ilan mahal, basta kasama kita at buo tayong pamilya. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyo muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.